In some ways, alam kong sang-ayon din kayo na okay lang ang magkamali kasi ang mga pagkakamaling ito ay maghahatid ng lessons that can make us grow and stronger. Pero para sa akin, depende siguro sa pagkakamali. May mga pagkakamali kasi na dadalhin mo ang pagsisisi hanggang sa iyong pagtanda. Magandang oras kahugot, ito ang Somewhere in Time, featuring the story of Kuya Crisanto. Dear Kuya Bono, ako si Crisanto pero mas kilala ako sa palayaw kong Chris. Ako ay 60 years old na sa ngayon. Ngunit ang ibabahagi ko sa inyo ay ang kwento ng buhay at pag-ibig ko noong kabataan ko. At ito ay tiyak na kapupulutan ninyo ng aral, lalo na sa mga nasa kasagsagan pa lamang ng kanilang buhay pag-ibig. Taga Cagayan ang aking mga magulang, ngunit karamihan ng panahon ko ay ginugol ko sa Davao at sa Kalakhang, Maynila. Sa Maynila ako nag-aral, nakapagtrabaho at nakapag-asawa. Ngunit sa ngayon ay napagtatanto ko na hindi lugar para sa mga retirado na ang Maynila. Malayong mas masarap ang simple at tahimik na buhay dito sa probinsya kung saan ako naroon ngayon. Ang kwento ng buhay at pag-ibig ko ay nakasentro sa dalawang babaeng aking minahal noong panahon ng martial law, sina Lucia at Marina. At hangad ko, Kuya Bono, na sana ay mailahad ko ng maayos sa pamamagitan ng maikling kwento. Matanda na kasi ako, malabo na ang aking mga mata at hindi ko natatagalan ng radiation mula sa screen ng aking laptop. Ngunit sisikapin kong tapusin ang kwentong ito na akin nang sisimulan ngayon. December 1985 nung makilala ko si Marina sa birthday party ng best friend kong si Gaudencio na isang choir member sa simbahan at kasamahan niya si Marina sa choir. Kumanta si Marina noon sa birthday party. Mayroon siyang kaduet na babae din at sa aking panonood kay Marina ay nahalina ako sa kanyang simpleng kagandahan. Idagdag mo pa ang kanyang malanghel na boses. Sinikap ko na bago matapos ang party na yon ay makausap siya at makilala kahit na noon ay buntis na ang aking nobyang si Lucia. Graduating ako noon sa kursong Industrial Engineering sa Adamson University, pero pang 7 taon ko na noon sa kursong yon. Mabarkada kasi ako noon at marami akong mga bagsak kaya't
nagpapaulit-ulit ako. Sa high school din noon ay naka-6 na taon din ako. Hindi naman ako bobo, Kuya Bono. Alam ng magulang ko yon dahil lagi akong nasa honor roll noong ako'y elementarya. Kaya't hindi rin sila nagsawang pag-aralin ako kahit na nagloloko ako. Naka-apartment lang kami noon kasama ang mga pinsan kong nag-aaral naman sa San Beda. Kung saan nag-aaral din doon si Lucia. Sa tulong ng pinsan kong babae ay nakilala ko si Lucia. Napakaganda niya, Kuya Bono, at sophisticada. At tila isang pangarap na natupad ang pagtanggap ni Lucia sa pag-ibig ko. May kaya ang pamilya ni Lucia. Negosyante ang mga magulang niya sa Maynila. Ang pamilya ko din naman ay may kaya din, ngunit sa agrikultura naman yumaman ang mga magulang ko. Malawak ang kanilang lupain sa Cagayan, palay, mais at sari-saring gulay ang kanilang produkto at marami silang tauhan. Liban doon ay meron din silang mga palaisdaan. Modernang babae si Lucia. Sa katunayan, yung gabing sinagot niya ako ay nagkatabi na kami agad sa higaan at agad ay may naganap sa amin. Alam kong hindi akong nakauna sa kanya pero hindi na naging kaso yon para mabawasan ang pag-ibig ko para sa kanya. Ang pangyayaring kami ay nakalimot ay naulit-ulit pa, Kuya Bono, hanggang sa hindi na siya dinatnan at ang suspensya niya ay baka nagdadalang tao na siya. At sa paglipas ng mga linggo, ang kanyang suspensya ay nagkatotoo. Kumpirmadong siya ay buntis at ako ang ama. Nakipag-usap ang magulang ko sa parents ni Lucia. Gusto nila kaming ipakasal pero ayaw pa ni Lucia. Tumira kami sa bahay nila habang nag-aaral pa kami at noon ako nagsimulang magsisi kung bakit ko siya binuntis. Hindi ko gusto ang pamilya niya. Mga perfectionist at ang taas ng tingin nila sa sarili nila. Si Lucia, gusto niyang baguhin ang pagkatao ko. Gusto niya siya ang masusunod. Sabi pa niya sa akin noon, sumabay daw ako sa agos ng buhay nila. Hindi ko kaya yun. Dahilan ko noon. Ba't hindi mo kaya? Ang simple lang nun, Chris. Si Diego, lagi mo siyang nakakasama, di ba? Nakakasabay ka naman sa mga trip niya. Gayahin mo lang si Diego. Si Diego, Kuya Bono, ay kaibigan namin na talagang mayaman ang angkan. Napakayaman. Sa De La Salle University siya nag-aaral At si Diego ang parang leader namin sa aming barkadahan. Nakilala ko lang din si Diego dahil kay Lucia. Tapos, nagpasa ilalim din ako sa kapangyarihan ni Diego. Para niya kaming tauhan. Marami kami at aminado akong masaya naman ang barkadahang yon, lalo na kapag isinasama kami ni Diego sa bahay nila o sa mga rest house nila sa mga malalapit na probinsya sa Maynila, gaya ng Rizal, Laguna, Bataan at Zambales. Dati pa nga kapag wala kang girlfriend, hindi ka welcome sa barkadahan kasi gusto ni Diego, pair by pair kami lagi kapag nag-out of town kami. At halos siya ang gumagastos sa lahat. Pero ang kapalit noon ay yung loyalty mo sa kanya.
Nasa 10 beses din sigurong naranasan ko ang makipagrambulan kapag may gustong resbakan si Diego. Nakikipagbabag kami kahit na wala naman kaming personal na galit sa mga kaaway niya. Siya lang naman kasi ang may maraming kaaway at iyon ay isang bagay na hindi ko gusto kay Diego. Mayabang siya sa iba at parang Diyos ang tingin niya sa sarili niya. Tapos sasabihin sa akin ni Lucia na gayahin ko daw si Diego. Sinabi ko lang kay Lucia na hindi ko kayang gayahin si Diego, pero ang totoo, ayaw ko. Ayaw kong maging mayabang, hindi ko pangarap ang maging maimpluwensya at hindi ko rin pangarap ang maging elitista gaya ng pamilya ni Lucia. Laking probinsya ako, oo, probinsyano ako, at hindi ko iyon ikinahihiya. Sa madaling salita, Kuya Bono, ay hindi ako naging maligaya sa piling ni Lucia. At ito ang dahilan kung bakit sinikap kong magkamabutihan kami ni Marina. Hindi sa pagyayabang, ngunit makisig ako noong kabataan ko. Marami ang nagkakagusto sa akin, ngunit ako kasi ay nata-turn off sa mga babaeng sila pa ang lumalapit at nagbibigay ng motibo sa lalaki. Hindi kagaya ni Marina na talagang nagsikap akong makamit ang kanyang matamis na oo. Sa tulong din siyempre ni Gaudencio na kinakutsaba kong huwag akong ibibisto kay Marina. Si Gaudencio kasi kahit na palasimba at relihiyoso ay mahilig naman sa babae. At nauunawaan naman niya siyempre nung sabihin kong paglalaroan ko lang si Marina. Sabi pa nga ni Gaudencio noon, kapag daw sawa na ako kay Marina, siya naman daw. Tumawa na lang ako noon, Kuya Bono, pero sa totoo lang, habang tumatagal ay napapamahal ng husto si Marina sa akin. Habang siya ay nakikilala ko pa ng lubusan. Stuck on you, I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. 7 buwang puspusang panliligaw ang ginawa ko bago ko napasagot si Marina. Subalit unang pagkakataong tangkain kong kunin ang pagkababae niya ay nasampal niya ako. At 3 linggo niya akong hindi hinarap kapag ako'y nagpupunta sa kanilang kasera. Pero hindi ako sumuko. Inaraw-araw ko pa rin ang pagpunta sa kasera niya kahit hindi niya ako hinaharap. Madalas ay hindi ko pinapasukan ang lahat ng subjects ko noon para lamang magkaroon ako ng oras na pumunta sa kasera ni Marina. Alam kasi ni Lucia ang oras ng uwi at pasok ko sa lahat ng subjects ko, kaya kapag nililate ako ng uwi ay tila siya imbestigador kung magtanong. Kapag namali ng sagot, away. Kung hindi lang sana buntis si Lucia noon, Kuya Bono, ay iiwanan ko siya. Alam kong magagalit sa akin ang magulang ko kapag ginawa ko yon dahil may usapan silang marangal ng magulang ni Lucia. Pero kung ako lang talaga ang magdedesisyon noon, handa kong iwanan si Lucia. Oo, maganda siya, sexy, sophisticada, mabango, malinis. Pero kapag pala nakuha mo na ang gusto mo sa babae, hindi mo pa rin panghihinayangan na mawala siya, kasi ang tunay na mahalaga ay dapat mahal mo siya.
At hindi ko siya mahal kaya't handa akong layuan siya. Kaya lang ay hindi nga pwede dahil may respeto ako sa magulang ko, lalo na sa aking ama. Isa pa ay sa kanila pa ako umaasa noon dahil nag-aaral pa ako, kaya't wala akong pagpipilian noon kundi ang magtiis sa piling ni Lucia. Pero ako ay nakakapagnakaw ng mga sandali para makasama si Marina na siyang tunay kong mahal. Iba ang ligaya sa puso ko kapag si Marina ang kasama ko, Kuya Bono. Lahat ng matatamis naming alaala hanggang ngayon ay sariwa pa sa aking alaala. Ang Luneta Park ang paborito naming pasyalan noon at doon kinuha ang litrato naming dalawa. Litratong pinagkaiingat-ingatan ko at pinagkatago-tago dahil baka makita ni Lucia. Nakita rin ni Marina na seryoso ako sa kanya. Isang gabing nagpunta ako sa kasera nila ay hinarap niya ako sa wakas at nung sumapit ang unang taon ng aming relasyon o ang aming first anniversary, nagpaunlak siya ng kusa sa akin. Graduate na siya noon at nagtatrabaho na sa isang pribadong kumpanya sa Quezon City. Mga 3 beses sigurong may nangyari sa amin bago sumiklab ang kaguluhan sa EDSA noong Pebrero 1986. Nabanggit ni Marina sa akin na sasali din sila sa People Power dahil inanyayaan sila ng mga pari at madre na mga kaibigan nila. Kami din ay kasama sa rally dahil ang panganay na kapatid ni Diego ay napatay at kay Marcos isinisisi ang pagkamatay nito. Martial law pa kasi noon. Aktibo kasi ang kuya ni Diego sa pakikipaglaban sa rehimeng Marcos. Hindi ko makakalimutan ang People Power na yun, Kuya Bono, hindi lang dahil sa napakaraming tao sa EDSA at sumisigaw ng demokrasya, kundi dahil sa mag-asawang sampal ni Marina sa mukha ko noon. Hinanap ko siya kahit alam kong tila paghahanap ng karayom sa dayamihan ang sitwasyon dahil lubhang napakarami ang tao. May takot kasi ako noon, Kuya Bono, na baka paulanan na lamang kami ng bala ng mga sundalo na kontrolado pa rin ni Marcos noon. Iyon ang kinatatakot ko noon kaya't hinanap ko talaga si Marina. Naroon din si Lucia noon kahit medyo malaki na ang kanyang tiyan pero nasa sasakyan sila. Kasama niya si Diego at iba pa naming mga barkada. Kahit alam kong safe si Lucia. Kaya naman kay Marina talaga ako nag-alala. Tila ako nabunutan ng tinik sa dibdib noong sa wakas ay makita ko ang grupo ng mga madreng kaibigan ni Marina. At nasa likod siya ng mga ito. Nagsumiksik ako para makalapit sa kanya. Hinawakan ko ang braso niya nung makalapit ako sa kanya pero biglang nagbago ang anyo ng mukha niya. Galit ang nakita ko sa kanyang mukha at kasunod noon ay ang mag-asawang sampal na iginawad niya sa mukha ko. Kasabay ng malakas na sigaw na, "Manluloko ka! Mamatay ka na!" Labis akong nagitla noon hanggang sa natangay na siya ng agos na mga tao at nahirapan na akong malapitan ulit siya. Bumalik ako sa grupo ni Diego at napansin kong iba ang titig sa akin ni Gaudencio. Sininyasan ko siyang lumapit sa akin. Ikinuwento ko ang ginawa ni Marina sa akin at noon, Kuya Bono, ay umamin sa akin si Gaudencio.
inilaglag niya ako kay Marina. Hindi ko napigilang masuntok sa mukha si Gaudencio, pero tumakbo ito sa grupo ni Diego. Natakot ako noon kasi baka kumanta siya at marinig din ni Lucia ang tungkol kay Marina. Kaya mabilis akong lumayo mula sa kanila. Sa mga pinsan ko ulit ako tumira noon. Wala pang cellphone noon, Kuya Bono. Sulat, telegrama at telepono pa lang noon ang gamit sa komunikasyon at wala namang telepono sa apartment ng mga pinsan ko. Kaya't hindi ako natatawagan ni Lucia. Napatalsik si Ferdinand Marcos sa Malacanang. Nagdiwang ang maraming tao dahil may bago ng Pangulo, si Cory, na nanalo daw sa snap election na binoto ko naman kasi. Wala nang nagkalat na militar sa lansangan, parang malaya na ang lahat. Tapos na ang diktadorya ni Marcos. Ganito ang mga salitang naririnig ko noon. Halos lahat ng makita kong tao noon ay masayang nagkukwentuhan tungkol sa bagong pamahalaan. Lahat sila masaya at iyakap ang panibagong pag-asa. Subalit ako, tila ako'y nalugmok sa karimlan dahil hindi na ulit ako makalapit kay Marina. March 5, 1986, dumating sina Gaudencio sa apartment ng pinsan ko. Isinama nila ako dahil utos daw ni Diego at Lucia. Dinala nila ako sa bodegang pagmamay-ari ng pamilya ni Diego sa Santa Cruz, Maynila. At labis ang kilabot ko nung makita ko si Marina doon, nakatali sa isang upuan at duguan ang kanyang mga labi. Tumutulo ang dugo sa kanyang baba hanggang sa leeg niya at sa kanyang blouse. Halo-halo sa mukha niya ang luha, sipon at dugo at tila siya'y nanghihina. "Anong ginawa niyo?" tanong ko kay Diego, pero lumapit sa akin si Lucia. "Gusto ko lang ipakita sa'yo, Chris, kung ano ang mangyayari sa sino mang babaeng papatol sa'yo. Lucia, wala siyang alam. Hindi niya alam ang tungkol sa atin. Bakit niyo siya ginanyan? Diego, maawa ka naman. Huwag niyo siyang saktan." "Sinong sasaktan namin? Ikaw?" "Sige, ako na lang ang saktan niyo. Kung gusto niyo, patayin niyo pa ako. Basta pakawalan niyo si Marina." "No problem. Madali akong kausap," sagot ni Diego at humakbang palapit sa akin, pero hinarang siya ni Lucia. "Tsaka na yan, Diego. Ayokong manganak na walang ama ang isisilang ko. Mabuti pa umuwi na tayo. Hinahanap na tayo ni Magda." Matapos sabihin ito ni Lucia ay tatakbo sana ako para lapitan si Marina, pero hinila ako ni Lucia. "Hoy, sumama ka sa amin." "Ayoko." "Sa anong gusto mo? Bugbog?" "Sa bagay, baka nga mas madali kang isakay kung wala kang malay." "Diego, babugbog mo to," utos ni Lucia.
Nakipagsuntukan ako sa unang lumapit sa akin, pero noong sabay-sabay na sila ay tumakbo na ako papuntang likod ng bodega, pero sumigaw si Lucia at paglingon ko, nakita kong may hawak siyang baril at itinutok sa ulo ni Marina. Chris, hanggang 5. Pag di ka pa sumama sa amin, sasabog ang utak ng babaeng ito. 1, 2, 3, 4, 5. Isinama nila ako sa birthday ni Magda, pinsan ni Diego na isa ring napakayaman. Ako'y namangha noon sa klase ng party na yon. Maingay, magulo, malakas ang sound, iba't ibang kulay ng ilaw at napakaraming pagkain at alak. Lahat sila ay tila nakawala sa koral at aminado ako na noon ko lang naranasan ng ganong party. Dahil noong panahon ng martial law ay bawal ang ganon. Pero dahil si Cory na noon ang Pangulo, malaya na ang lahat. May demokrasya na, wala nang bawal-bawal. Naglasing na lang ako noon, Kuya Bono, dahil wala naman akong magawa. Iniisip ko si Marina na iniwan namin doon na nakatali pa sa upuan. Duguan. Gusto kong gantihan si Gaudencio noon, Kuya Bono. Kung nakakasunog lang ang mga titig ko sa kanya, siguro nagliyab na siya. Tapos bigla siyang nawala sa party. Ako, wala din akong ginawa noon kundi ang mag-isip kung paano ako makakatakas. Binili ni Diego ang mga kasamahan namin na bantayan ako. Nakatulog ako sa sobrang kalasingan noon at paggising ko ay nasa kwarto na ako ni Lucia. Kinabukasan ay dumating sina Mama at Papa at pinagalitan ako. Nahiya ako sa magulang ko, pati na rin sa magulang ni Lucia. At napagtanto ko na mali din talaga ako. At ako talagang may kasalanan kung bakit nangyari ang mga iyon. Pinanong nila kung ano ang gusto ko. Sinabi kong ayaw kong tumira sa bahay ng magulang ni Lucia. Pinagdesisyon nila ako. At nagdesisyon ako. Bumukod kami ni Lucia. Pero matalino ang kampo ni Lucia dahil sa Davao kami dinala. May bahay at negosyo sila doon na kalaunan ay ibinigay na sa amin. Pero bago kami nagtungo ng Davao ay pinakasal nila kami. Grande ang kasal na yon, ngunit ni minsan ay hindi ko tinangkang pagmasdan ang mga litrato noong kasal namin ni Lucia. Dahil ang kasal na yon ay isang bagay na hindi ko ginusto kahit kailan. Tumalima lang ako alang-alang sa magulang ko, lalo na ang papa ko na ni minsan ay hindi nagkaroon ng kapintasan sa kanyang pagkatao. Lalo na sa kanyang salita. Tanda namang ng respeto ko sa aking ama kaya ako nagpatianod na rin sa gusto nilang pakasalan ko, si Lucia.
Tumalima na lang ako noon, Kuya Bono, kahit na madalas ay nababangungot ako. Napapanaginipan ko si Marina at wala akong katahimikan noon dahil nananatiling tanong sa akin kung ano na ang nangyari kay Marina. Madalas ay napapaluhan na lang ako dahil sa matinding pagkurot ng konsensya ko. Sa tuwing tatanungin ko si Lucia noon kung may alam siya tungkol kay Marina, nagagalit siya. At doon nagsisimula ang aming away. At hindi siya nagpapatalo. At kapag ako'y naririndi na, aalis na lang ako. Isinilang ni Lucia si Russell na panganay namin noong November 1986. Si Marco naman na pangalawa ay noong April 1988. Parehong sa Davao yon. Taong 1989, bumalik kami ng Maynila at taong 1991 ay isinilang naman ni Lucia ang aming bunsong si Cristina. Noong binyagan si Cristina ay nagdatingan ang ilan sa mga kaibigan namin sa grupo ni Diego. Kabilang doon si Gaudencio. Humingi siya ng tawad sa akin at pinatawad ko naman noong malaman ko na noong gabi pala ng birthday party ni Magda. Noong 1986 ay umalis siya. Bumalik siya ng bodega at kinalagan niya si Marina. Inihatid din niya ito sa kasera ni Marina. Isang bagay pa ang sinabi ni Gaudencio sa akin noon. Buntis si Marina. Limang taon na ang nakararaan noon, Kuya Bono, at kung nagsilang si Marina, baka 4 na taong gulang na ang anak namin noong 1991. Nasaan siya, Gaudencio? Nasaan si Marina? Wala akong balita sa kanya eh. Mula nung dukutin siya ni Diego, hindi na siya nagpakita sa simbahan. Lahat ng choir members noon ay nagtaka kung bakit hindi na siya nagpapakita. Hanggang sa pinuntahan ko siya sa kasera niya, pero wala na siya doon. Sabi nila ay umuwi na raw siya sa kanilang probinsya. Kuya Bono, alam kong taga Nueva Vizcaya si Marina pero hindi ko alam kung anong bayan. Ang ginawa ko ay nagpunta ako sa dati nilang kasera pero nagulat ako nung makita kong ang dating malaki ngunit lumang bahay na dating kasera nila ay isa ng commercial building. Napasok ako sa City Hall ng Quezon City sa Department ng City Development. Tinanggihan ko na noon ang mag-manage ng anumang negosyo mula sa magulang ni Lucia. Tumira kami sa malaki nilang bahay. Kami na lang noon ang nandun, si Lucia at ang mga anak namin sapagkat nasa abroad na ang mga magulang niya at lahat ng kapatid niya. Isang taktika yon para sa akin na sa iba ako magtrabaho para hindi ako mamonitor ni Lucia. Naglalaan ako noon ng oras para mahanap si Marina. Wala pa yatang internet noong panahong yon at lalong wala pang social media kaya't mahirap talaga ang maghanap. Napadpad din ako sa kumbento noon at sinadya ko ang mga madring kaibigan ni Marina, lalo na si Sister Eliana. Pero wala din silang balita tungkol kay Marina. Ilang taon din akong umasang magkikita pa kami ni Marina, Kuya Bono.
hanggang sa naghiwalay na kami ni Lucia dahil lamang sa pagtanggi kong sumama sa kanila sa Amerika upang doon na manirahan. Nagmatigas ako. Bakit ko ba naman kasi gugustuhin lumapit ulit sa pamilya niyang kinasusuklaman ko? Tinakot pa niya ako. Kung hindi ka sasama sa amin, Chris, kalimutan mo nang may asawa at mga anak ka. Hindi ako sumama, Kuya Bono. Sawang-sawa na ako noon sa pilitang pagsang-ayon at pagtalima sa lahat ng gusto ni Lucia. Alam ko namang magiging maayos sa mga anak namin sa Amerika kaya't wala akong dapat ipag-alala. Isa pa ay ang mas mahalaga kong dahilan. Paano ko pa mahahanap si Marina kung pupunta ako sa Amerika? Nagpunta ako ng Solano, Bambang, Bagabag at Bayombong. Buong Holy Week noong 1991 ay nasa Nueva Vizcaya ako. Taba ng nag-iisang litrato namin ni Marina na pinagkatago-tago ko para hindi makita ni Lucia. Hindi ako nawalan ng pag-asa, ngunit natapos ang Holy Week ay bigo akong matagpuan siya. Taong 1994 ay nakilala ko si Diana. Isa siyang radiologist sa ospital. Hiwalay din sa asawa. Wala siyang anak. Niligawan ko at sandali lang ay napaibig ko naman. Bumili kami ng bahay sa Fairview, Quezon City at kami ay nagsama bilang mag-asawa. Mag-asawang walang anak dahil nung lumaon ay natuklasan naming hindi siya maaaring mabuntis. Taong 1997 ay nalaman ko mula kay Gaudencio na nag-asawa na rin ng iba si Lucia sa Amerika. Isang Amerikano daw ang kanyang napangasawa. Ako naman ay natukso ulit sa iba noong taong 1998 kay Veronica na isa namang GRO sa isang bar. Maganda, kaakit-akit at mahusay magpaligaya. Nalaman ito ni Diana. Nahuli niya ako sa akto na akbay-akbay ko si Veronica sa loob ng bar. Hindi ako inaway ni Diana pero nag-alsabalutan siya. Iniwan niya ako, kaya't si Veronica naman ang inuwi ko sa binili kong bahay sa Fairview. Nagsama kami ng 1 taon at 5 buwan. Akala ko nagbago na siya pero ako naman ang nakarma kay Veronica dahil iniwan niya ako at sumama ito sa iba. Okay lang din. 39 pa lang naman ako noon, Kuya Bono, at ako naman ay may itsura at maayos na trabaho kaya hindi ako nahirapang makahanap ng ipapalit kay Veronica. Dumating pa sa buhay ko sina Noemi, Elizabeth at Geraldine. Si Noemi ay umalis din at bumalik sa kanyang dating asawa. Si Elizabeth ay pumanaw dahil sa sakit at si Geraldine ang nagtagal. Nagkaroon kami ng isang anak bago siya magtaksil din sa akin. Nakatagpo ng kaedaran niya. Matanda kasi ako ng 23 taon kay Geraldine. 45 ako nang magsama kami ni Geraldine at siya ay 22 lamang. 27 siya noong iwanan niya ako, tangay niya ang aming anak. Naisip kong hindi na ako bata sa edad na 48 at alanganin na ako. Sabi ko, baka mahirapan na akong muling makahanap ng asawa. Paano ako di tatanda akong mag-isa. Mahirap yun kaya't hinanap ko si Geraldine. Nag-file ako ng 10 araw na leave upang ilaan sa paghahanap sa kanya.
Mahal ko din naman kasi siya at isa pa'y meron kaming anak. Kaya't dapat ay may gawin ako. Marami kaming kakilala ni Geraldine, ngunit lahat ng napuntahan ko ay walang balita tungkol kay Geraldine. Hanggang sa mapadpad ako sa Luneta. Malaki na ang pagbabago, ngunit hindi ko naiwasang manariwa ang mga alaala namin noon ni Marina. At naroon yung mga tanong na, kumusta na kaya siya? Galit pa kaya siya sa akin? Nasaan kaya siya? Ano kaya ang ipinangalan niya sa aming anak kung nagsilang nga siya? Naaalala pa kaya ako ni Marina? All alone tonight, I'm calling out your name. Somewhere deep inside, this part of you remains. Images of love take me back in time. I don't know how it started or why it ever had to end. Something stepped inside, we didn't let it in. It's keeping us apart. Where are you now? Where are you now? Someone there tonight, holding what was mine. Where are you now? You wonder where I am. Are you really feeling fine? Pang-10 araw ng paghahanap ko kay Geraldine, nasa Quezon City Memorial Circle ako nung makasalubong ko ang 3 madre. Ang pinakamatanda doon ay namukhaan ko, si Mother Eliana, kaibigan ni Marina. Hinabol ko sila dahil lumagpas na sila sa akin. Namukhaan naman niya agad ako at inaya niya ako mag-usap kami. At noon, Kuya Bono, nakadama ako ng hindi maipaliwanag na kaligayahan dahil sa kwento sa akin ni Mother Eliana. Hindi ko na matandaan kung kailan, Chris, basta ilang taon nang nakararaan. May dumating ng dalaga sa kumbento at ako ang hinahanap. Nagpakilala siyang Maria Crisanta, anak ni Marina. Mother Eliana, nasaan siya? Saan daw sila nakatira? Sa Bayumbong daw, Chris, sa Nueva Vizcaya. Iniwan niya sa akin yung address niya nasa notebook ko. Pumunta ka sa kumbento at kunin mo. Hindi ko kasi matandaan ang kumpletong address. Sige po, Mother Eliana, pupunta po ako. Sige, Chris, pero bukas na dahil kami ay pupunta pa ng Cavite ngayon. Kamukha mo ang anak mo, Chris, at isa siyang accountant. Alam mo ba, nung nagpunta siya sa akin ay kagagaling niya sa oath-taking nila sa Maynila dahil nakapasa siya ng board exam ng accountancy. Alam mo, halatang napalaki siya ng maayos ni Marina. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Mother Eliana, anong ibig niyong sabihin? Wala na si Marina? Ayon sa kwento ng anak mo, Chris, ovarian cancer ang ikinamatay ni Marina. November 28, 2011 noong magkita kami ni Mother Eliana at huling araw na yun ng 10 araw kong leave sa opisina upang mahanap si Geraldine. Kinabukasan noon ay Lunes,
nagpaalam ulit ako sa aming boss ngunit hindi na ako pinayagan. Ngunit pagsapit ng Sabado ay nagbiyahe ako upang hanapin ang anak ko. Natagpuan ko siya sa isang napakagandang barangay, luntian ang paligid dahil sa dami ng puno at halaman. At natagpuan ko ang aking sarili sa harap ng isang magandang bungalow na walang bakod kung saan ako itinuro ng napagtanungan ko. Nagtao po ako, aso ang unang lumapit sa akin at pinagtatahulan ako. Ngunit mula sa gilid ng bahay ay narinig ko ang boses ng isang batang lalaki at inaawat ang kumakahol na aso. Maya-maya pa'y nakita ko na siya at matama itong nakatingin sa akin bago nagsalita. "Ano po yun?" tanong niya. Hinahanap ko si Maria Crisanta." "Ay, si Mama. Wait lang po," sagot niya. Tsaka patakbong bumalik sa gilid ng bahay kaya't nawala ulit siya sa paningin ko. Pero maya-maya lang ay ang anak ko naman ang nakita ko. Tinitigan ko siya at napagmasdan ko ngang malaki ang pagkakahawig namin. Nakita kong bumalong ang luha mula sa mata niya. At kasunod nun ay nanlabo na rin ang mga mata ko dahil sa luhang doon ay umagos. "Anak, ako ang papa mo." Nasambit ko pa at kasunod nun ay halos sabay kaming humakbang upang kami magkalapit at lalong umagos ang masaganang luha sa mga mata ko noong kayakap ko na si Crisanta, ang anak namin ni Marina. Mayroon silang pahingaan dyan sa likod ng bahay. Nandyan din ang dirty kitchen at labahan at dyan niya ako pinaupo noon. Pinagtimpla niya ako ng kape na may kasama pang masarap na suman. Pagkatapos ay umupo siya sa tapat kong upuan at nakangiti ito habang nakatingin sa akin. "Hinanap kita, Papa," sabi niya. Anak, hindi ka ba galit sa akin?" "Bakit naman po ako magagalit sa'yo? Ikaw na nga lang nag-iisang magulang ko kasi wala na si Mama." "Patawarin mo sana ako, anak. Hinanap ko rin ang mama mo noon pero nabigo ako." "Okay lang yun, Papa. Ang mahalaga nandito ka na. At saka sabi po ni Mama noon, alam daw niyang hahanapin mo kami." "Oo, hinanap po kayo, anak. Kaya lang, hindi ka ba talaga galit sa akin?" "Papa, kahit kailan hindi ako nagalit sa'yo." "Bakit? Ano bang kwento ng mama mo tungkol sa akin? Tungkol sa amin noon?" "Sabi po niya, Papa, mahal na mahal ka daw po niya. At kahit daw alam niya na may asawa ka na ay nakipagrelasyon pa rin siya sa'yo. Tapos ayaw daw niyang guluhin ka, Papa, kaya siya lumayo na lang sa'yo. Pero Papa, tama si Mama. Hahanapin mo kami. At eto na nga, nandito ka na. Salamat sa Diyos kasi makakasama na kita, Papa."
Noong dumating si Arnel, ang asawa ni Crisanta, ay inaya ko si Crisanta na dalawin namin ang puntod ni Marina. Bumili ako noon ng bulaklak at kandila, pero sinisindihan ko pa lang ang kandila ay umagos na ulit ang luha ko. Humagulgol ako ng iyak habang nakaluhod sa harap ng puntod ni Marina. Patawad, Marina. Patawad sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo. Patawad kung ngayon lang ako nagpakita. Pero wala ka na. Alam ko, makapal ang mukha ko dahil nagawa ko pang pumunta dito ngayon. Matapos ng lahat ng masasakit na dinanas mo dahil sa akin. Yung mga pagdurusang dinanas mo na nilihim mo pa sa anak natin dahil ayaw mong magalit siya sa akin. Patawad, Marina, kung wala ako sa tabi mo noong nagkakasakit ka. Marina, hindi ko alam kung paano makakabawi sa'yo, lalo na't wala ka na. Sana mapatawad mo ako. Pero sa maniwala ka't hindi, ikaw lang ang babaeng tunay kong pinakamamahal. At sana, kung magkita pa tayo sa kabilang buhay, sana mapatawad mo ako at mahalin mo akong muli. Lubha akong nakukonsensya noon, Kuya Bono. Talagang inuusig ako ng konsensya ko dahil sa lahat ng pagkakasala at pagkukulang ko kay Marina. Dahil sa akin ay dumanas siya ng maraming pasakit at pagdurusa, lalo na nung dinukot siya ni na Diego. At wala akong nagawa. Pero talagang nakakakonsensya, Kuya Bono, dahil inilihim ni Marina ang lahat ng iyon sa anak namin dahil siguro sa ayaw niyang magalit sa akin, si Crisanta. Ang bigat sa dibdib, Kuya Bono, yung inuusig ka ng konsensya mo. Lalo na't naiisip ko pa noon kung paano siya nagdusa noong may sakit na siya hanggang sa mawala siya at nasaan ako noon. Kaya naman wala talaga akong mapagsidlan ng matinding lungkot noon at pag-usig sa konsensya ko noong nasa harap ako ng puntod ng babaeng pinakamamahal kong tunay. Ngunit masakit sapagkat hindi ko na siya muling makakapiling pa. Taong 2019 ay 58 na ako at nag-early retirement ako. Binenta ko ang bahay ko sa Fairview, tsaka ako nagpunta dito sa Boyombong upang makasama ang anak at mga apo ko. Kinailangan ko lang padugtungan ang bahay ni Crisanta at Arnel upang magkaroon ako ng sarili kong kwarto. Yung nakuha kong retirement fee ay ibinigay ko kay Crisanta. Diniposito naman niya sa kanyang bangko para daw sa pag-aaral ng aking mga apo na sina Christian at Marion. Mabait ang manugang kong si Arnel, Kuya Bono. Walang bisyo, huwarang ama at asawa sa aking anak. Talaga namang ginusto ko nang dito manirahan.
Nabili ko na rin ang loteng katabi ng puntod ni Marina kung saan gusto kong mahimlay pagdating ng araw. Hanggang sa dulo na walang hanggan, hanggang matapos ang kailan paman, ikaw ang siyang mamahalin at lagi ngang sasambahin. Manalig ka't hindi ka naluluha, kilig. Hindi ko rin nakakitaan o nakaramdaman ng pagsumbat sa akin ang aking anak kahit nung aminin ko sa kanya lahat ng pagkakasala ko sa kanyang ina. Talagang napalaki ng tama ni Marina si Crisanta. Napakalawak ng kanyang pangunawa at napakabuti ng kanyang puso. Kaya hanggang ngayon, Kuya Bono, ay bumabawi ako sa aking anak. Nakaka-chat ko din paminsan-minsan ng mga anak ko sa Amerika pero magre-reply lang sila kung gusto nila. Madalas ay hindi. Malayo ang loob nila sa akin at alam kong nilason ni Lucia ang mga isipan nila para magtanim sila ng galit sa akin. Mayayaman naman sila kaya't hinahayaan ko na lang. Si Geraldine ay masaya din sa kanyang pamilya. Nakaka-chat ko din kung minsan. Pinadalan ko rin siya ng 250,000 mula sa napagbentahan ko sa bahay ko sa Fairview at ang perang yun ay para sa aming anak. Noong eleksyon ng 2010, nanalo pa rin si Noynoy Aquino pero hindi ako bumoto para sa kanya. Dahil sa totoo lang ay nanghinayang pa nga ako sa botong ibinigay ko noon para sa kanyang ina noong snap election. Ang kanyang ina na nangako ng pagbabago sa bansa matapos mapaalis si Marcos pero wala namang nangyari. Lumala pa nga. Lalong bumigat ang buhay ng Pilipino. Yung demokrasyang ipinaglaban namin sa EDSA ay maihahalin tulad ko sa pagsisising dinanas ko dahil sa pag-iwan sa akin ni Marina. Ang masakit lang ay hindi na ako makakabawi kay Marina kasi wala na siya. Pero para sa ating bansa, tingin ko'y medyo nakabawi ako dahil binoto ko noon si Duterte at kay laki ng magandang pagbabago sa ating bansa. Kaya lang patapos na rin ang kanyang termino at sa susunod na taon ay pipili na naman tayo ng susunod na mga ngako. Sa mga kaedaran ko, isaalang-alang natin ang ating mga apo sa gagawin nating pagpili ng kandidato. Kasi mahirap magsisi sa huli. At kung ikaw ay nasa sitwasyong pipili ka ng taong makakasama sa buhay ng matagal na panahon, piliin mo ang mahal mo at ipaglaban mo upang hindi ka magaya sa akin na tumandang nagsisisi. Nagsisisi dahil hinayaan kong mawala sa akin ang napakadakilang babaeng tunay pala sanang maghahatid ng ligaya at pagmamahal sa akin. Ngunit saglit ko lang naranasan dahil nagkamali ako ng desisyon. Hanggang dito lang, Kuya Bono, at sana'y mabasa mo rin itong aking maikling kwento. Gumagalang at nagpapasalamat, Crisanto.
Sa ating mga shoutout kay Jessica Gundan, Chin Orteliano, Ana Marie Pineda, Rusky Vinasoy, Roland De La Cruz, ganun din kay John Michael Ramos, also to Marichu Solis, Sharon Urita, also to Alden Pedro, Maricel Tumangil, and also to Jomar Ferranil, Cresanta De La Cruz, and ganun din kay Mohidin Tungkay at kay Sarabia Panegas. Thank you for being very honest. And keep it up, Sarabia. At ganoon din kay Sir J.R. Cabado and her beautiful wife. Kuya Crisanto, maraming salamat for sharing your story at sa aral na hatid ng iyong kwento sa aming lahat. At tama ang sinabi mong kailangan ay sikaping maging tama ang bibitawang desisyon. Ngunit maidagdag ko lamang na kailangan siguro ay huwag tayong mag-impluwensya sa opinyon at puwersa ng iba sa gagawin nating desisyon ng pagpapasya. Tayo ay binigyan ng kanya-kanya nating isip at puso. Kanya-kanya tayo yan. Bigayan ng Diyos sa atin at gamitin natin. Huwag tayong magpa-impluwensya sa opinyon at sa kapangyarihan ng iba. Gamitin natin ang sarili nating isip at puso. At kapag ikaw ay nakagawa na ng iyong desisyon, ay tama, Kuya Crisanto, panindigan mo, ipaglaban mo ang sarili mong desisyon. Maraming salamat again for sharing your story, Kuya Crisanto, at sana ay tama na ang pambababae. Huwag ka nang magbilang ulit. And I know na kontento ka naman na sa piling ng iyong anak sapagkat napakabubuti nila at may mga apo ka naman dyan na pwede mong pagbalingan ng iyong atensyon, Kaya sana ay huwag mo nang maisipan pa na mambabae ulit dahil baka mapintasan ka na ng iyong anak kahit pag gaano kalawak ang kanyang pangunawa sa iyo. Thank you so much and ingat ka palagi, Kuya Crisanto. Stay healthy. Ganoon din sa inyong lahat makahugot na muling sumubaybay sa ating kwento dito sa Lolo Bino Channel. Thank you so much. Asahan niyong marami pang darating na magagandang kwento ditong maiiksi lamang sapagkat marami po talagang hindi pasok sa criteria ng DKB. So hanggang sa muli, stay healthy kahugot, stay safe, and God bless us all.